Sagittarius, welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo ngayong June 2025. Lawakan po natin ang ating kaisipan dahil ito ay general reading lamang po. So, try nyong panoorin yung inyong other signs. At maraming salamat po sa mga hindi magi-skip ng ads. Bago tayo magsimula, ito po yung aking na-pick up through my meditation para sa inyo. So, yung iba sa inyo, I don't know kung mahihilig kayo sa mga pickles or pickled, mga something, kung ano man yung mga pinipickles na ano, no? Or pinipickled na mga gulay, ganyan po. Or sabi natin, atsara, ganyan. Tapos, frugality. So, parang, kunwari, sa gulay, you know, yung mga may tangkay na gulay, kahit tangkay po, ay hindi nyo po talaga palalagpasin. Frugality. So, mas magiging matipid pa kayo ngayong month na to. Talagang wala kayong sasayangin kasi naiisip mo na, hindi lang naiisip, dahil alam mo, or feel mo kung paano kumita. 'Di ba? Na mahirap kumita ng pera. Kaya po wala talaga kayong sasayangin, you know. Kahit na anong pagkain. Tapos ano pa ba? Di ko alam kung sa bahay nyo may magpaparamdam or may nagpaparamdam na naka-high heels. Wow, social ano. Yung tipong ganun. Basta parang may naglalakad. Or meron dito baka sumasali kayo sa mga pageants, ganyan. Or baka mahilig kayo mag-heels. Siyempre sa mga babae po yan ano. Oo, yan. Yung iba sa inyo. Ayan yung na-pick up ko. Either ano yon, may nagpaparamdam sa bahay nyo. Or could be, kung hindi sa bahay nyo, pwedeng sa ancestral house. Punin nyo kung meron pa kayong ancestral house. Doon, pwedeng may nagpaparamdam na naglalakad siya na nakatakong. Or naka-heels nga po. Yun yung naririnig. Tumataas na naman yung balahibo ko. Kita ba? Yan o. Pag may napipick up talaga ako ng mga energies ng mga ganyan ng spirit, tumataas yung balahibo ko. Goosebumps. Tignan natin. Overall energy mo para ngayong month. Okay, apat ba to? Okay, tingnan natin. Merong mabait dito. Yan na, mabait sa inyo. Could be a friend. Uy, may mga good connections ka na mabubuo this month. Basta parang ang daming mabait sa'yo, Sagittarius. Ganyan. Kung may hihingin kang favor, talagang hindi ka po tatanggihan. Meron dito, parang ang tingin niya sa'yo is nakababatang kapatid. Ganyan. Or pwede rin naman, older brother or sister na yung tingin niya sa'yo. Kaya parang nandun talaga yung paggalang. Meron ka ding mga marireceive na kaperahan po rito. Tingnan natin ano po yung mensahe para sa'yo. So nakikita ko lang dito, may enjoy mo talaga yung month of June. Your energy, the Chariot, tignan mo, may mga success dito, not successful transactions, or mafe-feel mo talaga sa sarili mo, Sagittarius, na successful ka ng tao. So, claim mo na yan, ano. Yan yung parang, I don't know kung yan ba yung magiging mantra mo ngayong month na yung parang, I am successful. I succeed. Yung tipong mga ganun po, ano. So, yun, pwedeng mantra nyo yan. Okay po, okay na okay yung energy po ninyo. Tapos marami talagang mga tao dito na parang willing tumulong sa'yo. Energy sa paligid mo, 5 of Swords. Mag-iingat ka lang po ha, kasi merong mga traitor din at the same time. 8 of Cups. Okay. Yung mga traitor or mga trumaydor sa'yo, umiiwas na to sa'yo ngayon. Or kung sino man tong mga tao na to, na pwedeng sobrang ka-close mo, tapos ngayong June, mapapansin mo, parang lumalayo sa'yo. Yun po yung mga tao na nag-i-evil eye sa'yo. Parang ano ba, di ko alam kung kinakain na sila ng hiya nila. Kasi pwede po na, kung ano yung mga sinabi nila sa'yo na pang-i-evil eye, pwedeng bumalik po kaagad sa kanila. At ngayon nakikita nila kung gaano ka ka-successful. Paano mo dapat alagaan yung sarili mo? 6 of Cups. Ayan po. So, ito, pwedeng ano ba, more on ano parang pagre-reminisce
nostalgia. So, pwedeng i-heal mo yung inner child mo. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Or spend time with your kids kung mayroon na po kayong anak or mga anak. Tingnan natin. Pagdating sa work, kamusta ka? Ace of Swords. So, ano ka? Ganadong-ganado ka pagdating sa trabaho mo ngayong month na to. Yan o. Ang saya mo. Madaming opportunities para sa'yo rito. Para mapakita mo yung skills mo. Energy ng coworker, we have 10 of Cups. So, sa mga coworker mo naman, masasaya naman po yung mga coworkers mo. Ginagampanan naman po talaga nila yung kanilang mga trabaho. Yan. So, parang lahat kayo rito okay na okay sa trabaho. Sabihin natin, pwedeng personally, wala ka masyadong ka-close dyan sa trabaho, pero pagdating sa pinaka-work na, very professional po yung mga kasamahan mo. Oo. Parang lahat kayo nagiging professional mode. Yung tipong ganyan. Yung sinasantabi nyo yung mga issues kung meron mang personal issues, 'di ba? Sa kaperahan naman po, tignan natin, we have the moon. So, medyo mag-ingat lang po kayo rito no pagdating sa pera or kung sino man yung lalapitan po ninyo kasi nga may mga tao din talaga po dito na willing tumulong sa inyo. Kaya lang ingat din kayo kasi baka naman mamaya may kapalit. We have 3 of Wands. Nako-confuse yung iba sa inyo kung gagamitin nyo ba pan-travel yung inyo pong pera. Or kung may balak bang bumili ng sasakyan yung iba sa inyo, mukhang nagdadalawang isip pa po kayo rito. The Hierophant. Kung meron naman po kayong business, yung kasi pinapakita rito, ayan, ano po siya, panalong-panalo po kayo dito sa business ninyo. Magiging sobrang happy po talaga kayo. Yung tina-target nyo kasi, makukuha nyo talaga yan. Kota po kayo. Sa love life mo naman, kamusta? Okay. We have 3 of Cups, Temperance, and Queen of Pentacles. So, may bisyo ba yung person mo? At ikaw ba lagi yung gumagastos sa bisyo niya? Mukhang hindi ka goods dito sa mga friends ng kabarkada ba ng person mo. Meron din dito, pwedeng iniiwasan nyo na lang ma-stress at nagpo-focus na lang kayo sa kaperahan ninyo. Pero kayo pa rin ng person mo. Sagittarius, for some of you, merong tao dito, yan, yung karelasyon mo, siya mismo yung nambablock ng magandang energy pagdating sa finances mo. Ayan po ang pinapakita rito. Kaya, tignan nyo, no, kung sino ba yung tao na sinasamahan po ninyo. Kasi may epekto yun sa inyong kaperahan. Check natin ano yung energy pagdating sa iyong love life. Ano pa yung energy? Spirit guide. Okay, we have the Grim Reaper. Meron dito kailangan nyo na talagang tapusin. Kailangan nyo na talagang, yes, meron kayong kailangang iwan. Nasa sa inyo na yan kung iiwan nyo ba. Kaya nyo ba? Saan ka dapat mag-focus ngayong month na to? 4 of Wands. Sa stability mo. Pero syempre, kung ito ay asawa po ninyo, ayan, focus kayo dito sa inyong pagsasama. Sa mga goals po ninyo. Kausapin mo siya. Huwag mong iwasan kung ano yung ginagawa niya. Yes, kailangan mo siyang hilahin. Patungo dun sa mga, mga makakabuti sa relasyon po ninyo. Parang sinasabi sa iyo rito, Sagittarius, na huwag kang mapagod towards your person, lalo na kung ito ay asawa mo. Pero depende na nga lang talaga yan sa inyo. Blessings, we have Doctor. So, meron po dito. Pwedeng need nyo na talaga, yun nga, kung may bisyo nga dito yung person mo, no, yung asawa mo, baka need nyo na talaga ng professional help. So, by that, pwedeng dun sa part na yun, dun mo siya matulungan. Diba? Hindi ikaw talaga yung mismo na tutulong sa kanya, ikaw yung, sabi natin, magte-therapy sa kanya, yung ganon. Pwede po na kailangan na ng professional help. So, ayan lang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo and more blessings to come.